Encoded by BitsTV.com. 飞花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他为顺水逐波，何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞，心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Ayos ka lang? Oo. Sino siya? Siya yung... Alam ko na! Hindi ba siya yung nagsilbing tagapaglingkod sa Peking? Pinuno, maraming mahuhusay sa Xuan Yuan. Maski isang tagapaglingkod lang, mahusay din. Ngayon ko lang yun nalaman. Salamat, Kamahan. Ibig sabihin nanalo ang pangkatluntian. Pero paano nanalo ang isang tao lang? Oo nga.
aking pangkat ang nagwagi sa laban na to. Hindi ko akalaing mangyayari to habang nabubuhay ako. Kuya! Ay, pasensya na. Alam mo ba kung gaano ka kahusay? Kailangan mo munang manalo sa laban. Tapos pwede mo nang hubarin ng kasuotang yan. Tapos wala na mga hamak sa'yo. At wala na rin mga hamak sa amin. Tama? Teka, sandali, may sasabihin lang ako. Una, nagawa kong makabalik ng buhay at manalo sa laban dahil na rin sa tulong ng langit. Ngunit sa susunod, talagang mas pagbubutihan ko pa. Tama yan! Kuya! 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 Tatang, hinahanap ka nila. Mauna ka na. Dito muna ako sandali. Nalulungkot ba kayo? Hindi Tingnan mo sarili mo. Nakabalik ka ng buhay. Mahusay ang ginawa mo. Kaya ba't ako malulungkot? Kayo ang nagpalaki sa akin, hindi ba? Kaya malalaman ko agad kung malungkot ba kayo o hindi. Alam mo, ikaw dati ka ng ganyan. Masasabi kong mautak ka pa sa matching. Ngunit madalas ka pa rin pumalpak. Ba't nyo naman nasabi? Doon sa nangyari ngayong araw, sinakyan mo yung malaking hayop. Pero makitid ang utak ni Yan Lie. Tingin mo ba nais niyang mapuri ang isang alipin mula sa lugar natin? Ha? Hindi ko po yan iniisip. Ngunit hindi bale. Ngayong araw, nagawa mo makapasa sa unang bahagi. Paano yung pangalawa at pangatlo? Kahit pa tinutulungan ka ng langit, tingin mo ba mapapatawad ka ni na Yan Lie at Peiwan? Anong ibig niyong sabihin? Ibig ko sabihin, yung pagpayag niyang pagsali ng isa sa atin sa paligsahan, kung walang sabwatang nasasangkot doon, hindi niya yun papayagan. Ganun pa man, itutuloy ko pa rin. Nag-isip akong mabuti bago sumali. Hindi maiiwasan ang kamatayan at dahil nakabalik ako ng buhay, yun ang nakatakda. Sa susunod naman, anumang maging bunga, ang mahalaga sinubukan ko. Di ako magsisisi. Mag-iingat ka sa lahat. No, sige, umalis ka na. Sasamahan ko kayong uminom. Oh, Ayos lang yan. Doon naman tayo. Sige. Heto, uminom ka ng gamot. pakilapag na lang. Pasensya na kung nag-alala kayo sa akin. Unang bahagi pa lang ng paligsahan, nasugatan ka na. Hindi to dahil sa hindi siya nag-ingat o dahil sa nahirapan siya sa hayop. Nasugatan si Pinuno dahil may niligtas siya. Peiwan, sino yan? Yung babaeng aliping buong pagmamalaking sumakay sa likod ng kalabaw na bakal na para bang isa siyang bayani. Inagawan niya ng pansin ng lahat. Hindi niya man lang naisip na kung hindi dahil sa tulong mo, makakaya niya ba yung gawin? Nasugatan pa ang Pinuno dahil sa kanya. Mahalagang kaganapan ng paligsahan. Hayaan mo bang magambala ka ng isang tagapaglingkod? Makinig ka. Huwag mo na uling hahayaang makapasok sa pangunahing pangkat ang aliping yon. Kung hindi, parurusahan ko siya ayon sa patakaran. Ikaw na naman, yung sinungaling. Bakit? Bawal ba ako rito?
May laso ng kuko ng kalabaw. Di pwedeng karaniwang gamot lang. Yan ang gamitin mo. Mabisa yan. Sige. Ba't mo to binigay? Gusto mo ako, no? Ano sa tingin mo? Teka. Yung hangal na dagang yan, alaga mo yan? Hangal? Hangal ka ba? Hindi siya hangal. Ikaw naman kasi ang nauna eh. Walang nawala sa'yo. Tapos tinitigan mo siya. Ay. Marami kang buhok. Paano ko malalamang may nabawas dyan? Sige nga, tumayo ka. Kahapon ba, nagugas ka ng puwet? Ha? Kaya pala minaamoy akong iba. Ikaw talaga. Nag-aaway kayo dahil sa akin. Nakakatuwa. Napakaswerte ko naman pala. Ba't ako makikipag-away sa dagang hangal para sa'yo? Kaya anong pinag-aawayan nyo? Eh di yung... Ikaw talaga? Ano ba? Aalis na ako. Ikaw! Bakit mo ginawa yun? Malalim na ang gabi. Huwag ka na magtagal dyan. Hoy, sino ka ba? Sinungaling! Malalaman mo rin pag nagpakilala na ako. Oo, sige na. Mas gusto kita. Kuyaw, ito, pakilaban mo yan. Kay Pinunong yan to? Malalabang sugat niya? Masyado ka kasi nagpasikat. Nasugatan tuloy siya dahil sa pagliligtas sa'yo. Ano ba klaseng halimaw yun? Bakit ganun yung kalakas? Ginamit na namin yung lahat ng panlunas sa sugat niya pero walang epekto. May mahusay na manggagamot sa bayan, di ba? Hindi na yung kailangan. Pumunta ka na sa bundok ng manggagamot para kumuha ng halamang gamot. Sa kami nangyayari pa sa bayan, alis na ako. Teka, nais ko siyang makita. Hindi pwede. Sabi ni Pinuno kapag pumunta ka sa pangunahing bahagi, parurusahan ka raw niya dahil sa paglabag sa patakaran. Kaya dito ka lang. Kuyaw. Pinuno. Sabi ko na. Alam kong pupuntahan mo ako.
Kamusta ang sugat mo? Ito ba? Ayos lang to. Narinig kong natatagalan ng paggaling ng sugat mo. Makakatulong ang gamot na to. Kunin mo na to. Saan mo to nakuha? Huwag mo nalang alamin. Hayaan mo. Di na kita sasaktan. Kahit na anong mangyari. Pinuno, alagaan mo ang sarili mo. Aalis na ako. Sa susunod, hindi na rin kita pupuntahan. Fuyaw, bakit tinatanggihan mo yung mungkahi ko? Nag-aalala ka pa rin para sa akin. Alam ko na inalagaan mo ko mula pagkabata. Ngunit ngayon, nasugatan ka pa ng dahil sa akin. May hangganan ng kakayanan ko. Subalit kung kailangan mong tulong ko, hindi ako magdadalawang isip na umalalay sa'yo. Alam kong alam mong hindi yan ang ibig ko sabihin. Pasensya na dahil walang maaaring mangyari sa atin. Magkaiba kasi ang landas natin. Paalam, pinunong yan. Fuyaw! Takpin niyo siya! Mahusay yung ginawa mo. Salamat, Binibini. Nung una nais ko siyang parusahan dahil sa pagpasok sa pangunahing bahagi. Hindi ko alam na may mangyayaring hindi inaasahan. Parang tinutulungan ako ng langit. Nakatitiyak akong katapusan na ng tagapaglingkod na yon. Ano po bang naging pagkakamali ko? Maaari ka bang basta na lang pumasok sa pangunahing bahagi? Tandaan mong isa ka lang hamak na tagapaglingkod na nang-agaw pansin sa ginanap na paligsahan. Ngayon, lalabag ka na sa patakaran. Kinakailangan ko nang ayusin ang patakaran sa bundok Xuanyuan. Teka, Pinuno, lumabag man siya sa patakaran, hindi naman siya nagdulot ng malaking problema. Sa tingin ko, karapat-dapat mo rin siyang kaawaan. Ipakikita rin doon na mabuti ang ating pangkat. Yun din ang naisip ko. Oo, maliit na bagay lang yun. Pero ang pagnanakaw, hindi. Ano pong ninakaw ko? Wala akong ninanakaw. Sige, dalhin dito yan. Binigay mo yan kay Jingchen, tama ba? Binigay ko yan para sa mga sugat niya. Gawa ito sa ametistang nakukuha sa dagat ng kanluran. Mamahalin to. Isa ka lang hamak na tagapaglingkod. Kaya saan mo to nakuha? Matalino ka. Maaaring alam mo nang dapat ka nang mag-ingat. Kung nais mong mabuhay, manahimik ka na lang. Binigay yan sa akin. Ibinigay sa iyo yan? Sino namang nagbigay? Di ko masasabi. Hindi mo masasabi? Sa tingin ko, natatakot ka lang. Malinaw na ninakaw mo lang yan. Wala akong ninanakaw! Itinatanggi mo, pero hindi mo mapatunayan. Mga kasama, ano sa palagay niyo nararapat nating gawin?
Matagal na mula ng pagganahin natin ang Wunyan dito sa ating pangkat. Totoo man o hindi ang sinasabi ni Fuyaw, sa tingin ko masabuting ang kaluluwa ng ating mga ninununang magpasya. Pagganahin yon. Binibini. Kumusta siya? Binibini. Matagal na siyang nasa loob. Kahit kailan, wala pang sino man ang nakatakas sa hangganan ng kawalan. Isa lang siyang hamak na alipin. Paano niya matatakasan ang mga bitag dyan? Mabuti pang kunin niyo na ang bangkay niya. Pinagana ng Wunyan, mamamatay din ang papasok dyan. Tama. Isang ninununang pangkat natin na pumasok sa Wunyan dahil sa pagsuway sa isang mahalagang patakaran. Pero hindi niya nalagpasan ang malalakas na enerhiya sa loob. Naging buto siya sa isang iglap. May ganong pangyayari? Oo naman. Tama na nga yan. Anong silbi ng pagdaldal niyo? Maghihintay na lang ba kayo rito habang nasa loob siya? Paano natin malalaman kung namatay na pala siya? Sabi ng pinuno, pag namatay siya, mababalot ng dilim ang kagubatan. Kaya maaaring maghintay na lang tayo rito. Hindi na rin naman siya magtatagal. Ah. Kung ganon, sige, maghihintay ako. Magsimulang mabalot ng dilim ang lahat. Babae. Encoded by BitsTV.com. Gising! Gising! Hindi maaari. Gusto ko ring malaman. Paano siya nakaligtas sa lamig na yun? Iligtas natin. Mabuti pumunta agad ako rito. Sana paglabas mo rito, hindi ka na mahirapan uli. Tayo na. Bini-bini, may problema. Anong problema? Nanggaling ako sa kagubatan at may nakita akong bughaw na liwanag. Nagmadali ako para tignan. Hindi ko inaasahang makakalabas pa sa kaharian ng Wunyan yung tagapaglingkod. Nakita ko siya nakahiga. Ano? Sinong nakita mo nakahiga? Yung alipin. Mula sa pangkat ng Xuan Yu, si Fuyaw. Ano yun nangyari? Talaga kayang nalutas niya ang hiwaga ng Wunyan? Fuyaw? Fuyaw! Gising ka na? Anong pakiramdam mo? Ha? Tatang! Gising na po si Fuyaw! Fuyaw, ano nang pakiramdam mo? Ha? Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Tabi. Titingnan ko siya. Ay, salamat. Salamat at nagising ka na.
Tatang. Oo, ako nga. Magaling. Mabuti at buhay ka. Mabuti at nakaligtas ka. Sige na, kumuha ka na ng gamot. Kung gano'n, matapos kong malagpasan ng pagsubok ng ngunyan, makakalimutan na ang mga paratang na ibinato nila. Ganon nga. Yun ang batas sa loob ng 100 taon. Kahit gustong-gusto kang parusahan na Yan Li, hindi siya magtatangkal lumabag sa batas. Marahil hindi niya inaasahan na may sino mang makakalabas ng buhay sa Wunyan. Kung gano'n, wala pang nakakaligtas doon? Wala pa. Kaya dito na rin dapat matapos ang lahat. Ngunit kung ngayon pa ako aatras, maski ako hahamakin ko ang sarili ko. Habang pinipigil nila ako, lalo akong lumalakas. O siya, sige na. Hindi na kita kukumbinsihin. Ay, lagaan mo sarili mo. Malapit na ang 2 bahagi. Kaya maghanda ka na. Kung ito ang kapalaran niya, maluwag kong susundin ang langit. Magsisimula ng 2 bahagi ng paligsahan. Ipaliliwanag ko na mas detalyado ang mga magiging patakaran. Gaganapin ang 2 bahagi ng paligsahan. Bubuo kayo ng pangkat ng 2 at magkasamang kukumpleto sa gawain. Kayo ang pipili ng pangkat nyo na may 2 kasapi. Pag nakabuo na kayo ng pangkat, isulat yung pangalan nyo gamit ang dugo at ilagay yon sa baul. Pinuno, pwede na ba kaming magpasa ng pangalan? May apoy na ang baul. Ibig sabihin nagsimula na ang laban, kaya maaari na kayo magpasa. Ngayon, bibigyan kayo ng tig-isang kayumangging sinturon. Pagkatapos, kayong 2 ay magkasamang kikilos at lalaban, magsasalo sa tagumpay o kahihiyan. Maaaring magpatala hanggang sa gabi bago ang simula ng 2 bahagi. Kung meron sa inyong walang mahanap na kasama, kami ang pipili na makakasama nyo sa pangkat ng hindi nyo malalaman. Mahal na ninuno, humihingi ako ng gabay. Sa 2 bahagi, ipinangangako kong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ang pinunong, si Yan Jingchen. Gagawin ko to hindi para sa aking sarili, kundi para maabot ng pinuno ang pinakamataas na katungkulan nang sa ganon, tingalain ng lahat ang Xuanyuan. Pinuno, nauunawaan mo na bang puso ko?
Tatang, Maaga ka nagising ha. Ano ba gagawin mo? hindi po ako nakatulog eh. Maraming mga landas sa mundo na maaari mong tahakin. Ngunit sadya mong pinipili ang mahirap na landas. Encoded by BitsTV.com. Huwag kayong mag-alala. Ito ang landas na pinili ng langit para sa akin. Tiyak na hindi niya ako pababayaan. Oo, alam ko. At hindi rin kita mapipigil. Kaya naman, hindi ka maaaring umalis ng walang dala. Kunin mo ito. Hindi ko kailangan ng mamahaling espada. Hindi yun madaling gamitin, hindi tulad nito. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na babalik ako ng buhay. Ipagluto niyo ako ng masarap. Alis na po ako! Pinuno, narito na po ang lahat ng mga kalahok. Sige. Mga kasama, maupo na kayo. Pinuno, si Achi na magiging katambal ng alipin. Iiwan niyo yung alipin pag nagsimula ang paligsahan. Pag mag-isa na lang siya, malabo na makalabas pa siya sa kulungan. Huwag na kayong mag-alala. Uy, tingnan mo yung tagapaglingkod. Bukod sa nagawa niyang malagpasan yung unang bahagi, nagdala rin siya ngayon ng lumang tungkod para sa bahaging to. Puro kahihiyan ang dala niya para sa pangkat. Oo nga. Parang karaniwang tungkod sa apoy yun na ginagamit sa kusina. Bakit nagdala siya ng ganyan sa isang malaking kaganapang katulad nito? Pinuno, magsisimula na. Kung magpapagambala ka sa ibang bagay at maagaw ang iyong pansin, baka matalo ka uli. Ito na ang oras. Pumunta na kayo sa gitna. Fuyaw, mahirap ang magiging laban ngayon. Malalagay ka sa panganib. Nag-iisa ka lang. Paano ka mananalo? Umatras ka na lang. Hihilingin kong hayaan ka na lang ni Ama. Pinuno, salamat sa pagmamalasakit mo. Pero huli na. Tapos na nakapagpasya na ako. Ano man ang mangyari ngayong araw, wala yung kinalaman sa inyong lahat. Fuyaw! Prinsipe? Prinsipe? Mga kawal! Mga kawal! Wala ang prinsipe! Sasabihin ba sa punong ministro? Mag-iikot kami. Baka kasi naglalaro lang ang prinsipe sa kung saan. Nanonood ng laban ng punong ministro. Di siya dapat gambalain. Alis na kami. Gusto ko rin malaman kung ano ang susunod na Pinunong yan. Narito ang lahat upang manood sa laro. Ngunit tila pagmamasdan lang natin ang magandang tanawin.
Huwag ka mag-alala, punong ministro. Sandali, hindi ba yan yung... Tama ka, punong ministro. Yan ang pinakamahalagang kayamanan ng pangkat ng Xuanyuan, ang Luce Xuanyin. Maliit man ang kahon na yan, nandyan ang buong Sansinuko. Ang buong bundok ng Xuanyuan, ang bawat bitag at sandata rito ay makikita sa kahon na yan. Kilala ang kahon ng Luce Xuanyin sa buong mundo. Mabuti pa, ipakita mo yun sa amin. Nang sa ganon, makita yan ng lahat ng narito. Tingnan nyo, may dala sila. Ayan na. Angat! Kahanga-hanga, umuusok. Kapag binuksan ang kahon, makikita ang buong lupain ng Xuanyuan sa loob nun. Mula sa malalaking kabundukan hanggang sa pinakamaliliit na patak ng tubig. Doon nagaganap ang laro ng pangangaso. Kaya kahit narito kayo, makikita nyo pa rin ang mga kaganapan. Kung nais nyo makita ng mas detalyado, kakailanganin natin ng isa pang kayamanan ng bundok Xuanyuan. Ang kandila ng dragon. Ang mga kalahok dapat lang tumutok sa direksyon ng liwanag. Tatayo muna sila sa harap ng malaking pulad na kakulay ng sinturon nila. Magiging isang pangkat ang 4 na tao na may tig-2 kulay ng sinturon. Ang 4 na tao na katayo sa pulad ay maglalaban para makuha ang longgo na nasa gitna. At pagkatapos ay maaari na silang bumaba. 2 lang ang makakakuha sa longgo. Ang magkakampay na makakatayo sa magkabilang panig ng pulad, makakapasa sa lahat ng pagsubok, makakapaglagay ng perla sa longgo at makakarating sa itinakdang lugar ang magwawagi. Isang insenso ang haba ng labang ito. Ang hindi matatapos sa itinakdang oras ay matatanggal. Sino kaya yung makakalaban ko? Narito na tayo. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Hindi sa ganun. Magsisimula ang laban oras na masindihan na ang kandila ng dragon. Maaari bang ikaw ang magsindi nun, punong ministro? Tignan mo mga ulap na yun sa bangin. Wala tayong makita. Paano natin malalaman kung sinong nagwagi? Binubuo ng 12 dragon ang kandila na yan. May 24 na malalaro mula sa 12 pangkat ngayon. Matapos ang bahaging ito, 6 na pangkat o 12 kalahok na lang ang matitira. Sasailalim sa mga pagbabago ang 12 dragon at ipaliliwanag nila ang lahat sa lahat na narito. Hinati sa 2 ang aking mga alagad at ang kulay ng sinturon ng palatandaan. Kapag nakapasa sila, magbubuga ng apoy ang dragon na kakulay ng sinturon ng nakapasang pangkat. Sa ganong paraan, malalaman natin ang nagwagi. Maraming salamat sa pagtangkilik sa paliksahang ito. Nagsimula na ang ikalawang bahagi. Inaanyayahan ko ang lahat na samahan akong panoorin ang kaganapang ito.
Uminom tayong lahat. Paano ka nakaakyat? Ba't nandito ka? Yan nga rin ang tanong ko. Sabihin natin mahilig ako makialam. Ba't mo ako tinutulungan? Sino ka ba talaga? Ako ang nagligtas sa'yo. Pero kakailanganin mo yung bayaran pagdating ng tamang araw.你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，我并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫活活孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。